Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Dito ako ngayon sa San Narciso, Zambales. Along National Highway itong property na ipepresent ko. Okay. Ito yun. Alright, frontage niya is about 25 square meters, about 46 point something ang kanyang haba. At ang total lot area is 1,170 square meters. Yung bahay may 280 square meter na floor area. At meron yata 4 or 5 bedrooms. Hindi ako sure ano. Pero we count the rooms as we go on. Alright? So, ito yung property. Bago po natin na magkaroon ng ground coverage, paliparin ko muna si Chokokoy. So, maluwag ang area po ng property. Dito meron silang parang pocket garden dito sa harap. So, yan ang facade ng bahay. The house was built in 2011. So,
dito kasi sila nakatira ngayon, kaya may makikita kayo may mga ganyan-ganyan, ano po. But again, I would like to remind you, dear viewers, na yan ay upon acquisition na ito ng property nyo, pwede nyo naman ipaklear na yan, di ba? You have all the rights to do whatever dito sa area na to. I want you to see na napakalaki pa ng area for development, di ba? Pwede nyo pang pagandahin ng gusto tong property na to. Ayan, bare pa dito almost, di ba? Pwede kayo maglagay ng garden, another house siguro, or gawin yung negosyo tong harap, pwede kayo maglagay dito ng parentahan. Kasi nga, yan po ay National Highway, bypass ng San Antonio. Kung papansin nyo, ang daming dumadaan na sasakyan dito. Yung corner doon is going to San Felipe and San Antonio. Nandyan po ang Bay Area. Napakaganda ng location ng property kung gagawa nyo to ng isang commercial establishment. Alright? Ikot po muna tayo dito sa bahay, no? Yan ang itsura ng bahay. Maganda daw pong pagkakagawa nito kasi personally sinupervise ito. Pinagmamalaki nga sa akin na may-ari yung poste niya. Ano daw yan, designed for 10 floors. Sabi niya. So, ganun katibay yung bahay na yan. Diba? Especially kasi pag Philippine standard, medyo mababa kisame. But this one, it's almost like nasa 12 feet yung kisame dito. No? So, ito yung garahe. Ayan. Alright, now dito, meron naka-paved ground dito. Pwede kayo maglagay ng basketball court. Diba? Ayan o. Bilaran nyo ng palay kung meron kayong farm. Storeroom. Okay? Maluwag ang property, ano po? Mataas ang bakod, about more than 6 feet to. About 8 feet siguro to. Ayan. Ayan. Dito may plant box, no? Kinalabaw pala itong mangga na to. Kinalabaw po. Ano yung bunga niya, oh. Malaking puno na yan, siguro. Ilang taon na yan. Usually, yung ganyang kalalaking mangga, hindi po galing. Hindi po yan grafted or marketed. From the seeds talaga yan, kaya matibay yan. Tsaka malalaki. Alright, so here, dito yung kanilang parang laundry area na rin, no? Yan, may jetmatic dyan. Palabas dito yung tubig. Now, meron kayong emergency pedestrian gate dito. Just in case na kailangan nyo dito lumabas, no? Pero wala pong kalsada dyan, kapitbahay lang. So, maganda rin kapag kaibigan nyo yung kapitbahay ninyo. Di ba? So, in case na emergency, kailangan nyo lumabas dyan, meron pintuan dyan. Alright, so here, papasok na po ng kitchen to, ng kanilang daily kitchen. Tapos ito yung laundry area. Ayan. May CCTV, no? Naka-spandrel yung labas. Kisame sa labas. Alright, now here, naka-setback dito ng about 1.2 meters. Maluwag, makakaikot kayo ng maayos. Ayan, pwedeng magsalubong 2 tao. At dito naman, about 2.5 meters. Matibay po ang bahay, ah. Wala akong nakikita mga cracks.
Mukhang talagang napakatibay na integrity ng structure nito. Sabi nga ni ma'am, personalized daw nilang sinupervise yung pagpapagawa ng bahay at saka talagang yung mga poste niyan, pwede daw gawing 10-story building. Okay? May balcony, no? Veranda. Alright, now, pasok tayo sa loob para makita nyo naman kung ano itsura sa loob ng bahay. Diba? Maganda yung accent niya. Actually, ito mga boss, mga ma'am, mga sir, papavarnish lang ito uli. Maganda na naman yan. Yan. Mahal din po yung tiles na yan, no? Talagang pang wall cladding yan, no? Yun. Diba, ang ganda ng accent niya. Moroccan ang style ng bahay. Alright? So, ito yung garahe. Kasya po dito, isang car. Okay. Now, dito, meron silang grotto. May tubig siguro yan. Siyempre, hindi lang naasikaso. Alright? So, walk through tayo sa loob. Alright, so, pasok na tayo sa bahay. This is the main door. Yan. Dito nakaharap yung main door. Medyo gumanon siya ng konti, ano. So, hindi siya sharp. Alright. May mga gamit dito sa bahay for negotiable naman daw upon negotiation ninyo kung alin yung maiiwan o hindi. Pero walkthrough muna tayo para makita ninyo yung layout ng bahay. Yan. So, pag dito ka sa main door, paglabas mo, ganyan ng view. Nandiyan na yung gate, nandiyan na yung garahe. No? Yan ang kisame nyo. Maayos, tip-top shape po yung bahay. No? At solid ang mga pintuan. Screen door and then main door. Malapad siya. Okay, solid. Then dito naka-tiles na po ng 80 by 80 yata yan. Buksan natin yung mga lights. Yan. Yan. Ito ba wala na ta? Okay. So ayan. May mga pin lights. Na-expect, meron kayong mga kailangan palitan na bombilya, konting, ano dyan, touch up. Nevertheless, napakaganda ng bahay. Wala akong nakikitang major problem, no? Maski kisame, wala akong nakikitang sign ng mayroong leak or crack or whatever. No? Yan. Ang ganda po ng, ng layout ng bahay. Yan. And then here, so dito, you have your receiving area. Pagpasok, no? And then, this is the living area. Ito. So, most of the time, dito kayo nakatambay. Nandiyan ang TV, no? Pwede nyo rin ilagay dito. Depende na sa inyo yan. Then, ganito ang design ng kisame dito. Naka-trellis siya. Okay, tapos kung mapapansin nyo, wall cladding, pareho dun sa labas. So, it gives accent to the house, no? Na malamig siya sa paningin. Yung atmosphere niya, hindi siya parang mainit. Alright? Okay, so there you go. Okay, here, meron pong isang kwarto dito. Yan, ito. So here, merong isang room dito, hindi na po tayo papasok. Meron kasing tao dyan. At kwarto with comfort room. So, mula dito sa kwarto, nandito yung kanilang toilet and bathroom. Yan. Ka-tiles, hanggang dyan sa kisame. Alright. Yan. Malawag ang toilet and bathroom nila. And then, here's the dining area. Okay, now here, kitchen,
open layout, meron kayong center countertop dito. Okay. Dining area, yun na po yung receiving area, pwede nyo rin living area yon. Lugar na yon. And then, cabinetries, no? Yan. So, kapag nag-entertain kayo ng mga guests ninyo, kita nyo sila. Alright? Yan ang layout dito sa ilalim, sa baba. Ground floor. Okay. And, dito naman po, is the daily kitchen. Yan. This is where the action is. The heat of the kitchen. Diba? Good thing, meron na pong exhaust fan doon. Okay, yan. Lababo and everything. Alright. So, ito na palabas na doon sa yung kanina nakita nyo, laundry area. Alright. Pwede nyo i-isolate itong daily kitchen. May pintuan naman dyan. May pintuan dito. So, kung mayroon na mga bisita, di ba, hindi masyadong nakikita kung anong ginagawa, or hindi nakikita kung anong ginagawa dito sa daily kitchen ninyo. Alright? Okay. And then, akit po tayo sa second floor. Again, sabi ko nga sa inyo, yung mga furnitures and fixtures dito, upon negotiation niyo, upon viewing, kayo na lang po mag-usap ng may-ari. Ito na mga boss, mga sir, akit na po tayo sa taas. So, yung steps po ng hagdan, may mapapansin kayo upon visitation, mga ganyan. Minor lang naman po yan. Actually, pwede nyo na po itong pa-retiles o papalitan lang ng mga ganito. Yan lang ang nakita ko ditong medyo kailangan ng palitan. Pero nevertheless, maganda pa po, no? Working naman, di ba? Yan. Alright. Dito sa taas, second floor, you have 3 bedrooms here. Of course, may bintana dito sa gilid ng hagdan. And then you have 3 bedrooms, 2 bedrooms sharing 1 toilet and bathroom. Okay, yan. Alright. Malaki ang kanilang toilet and bathroom, ano? And then ito yung bedroom here mula doon sa hagdan, sa kanan, sa kaliwa banda pala, I mean. Alright, so this is about 12 square meters, more or less. Alright. Yan. So you have 3 bedrooms here, and this is the master bedroom. Okay. Now, meron pa kayong living area dito. Pag akyat nyo, maluwag pa, oh. Di ba? Okay, hindi na po tayo papasok dyan, but just the same, ganun din po yung size ng size and layout ng kwarto. Now, the master bedroom, of course, mas malaki. Yan. And you have your dressing room here and the toilet and bathroom as well. Yan. Okay. Dressing room. You have your cabinetries, no? And then the toilet and bathroom here. Alright. So, may bathtub. And hanggang kisame, yung kanyang tiles, no? Diyan sa edge ng kisame. Alright. Tapos, pagpasok nyo ng master bedroom, dito naman sa kaliwa, itong pintuan na to, office room po yan. Pero ngayon, in the meantime, may mga nakalagay na gamit dyan. So, parang dual purpose, stock room na rin. Yung mga importanteng gamit nyo nandyan. Pero that is an office room. Size ng office room about 1, 2, 3, 4, about 8 or 10 square meters yan. Alright, now here is the balcony. One of the best places ng bahay. Or, isa sa mga magandang spot ng bahay, itong balcony. Especially kapag kagabi na, di ba? Pwede kayo maglagay ng mesa nyo rito, dagdag pa kayo ng ilaw, no? Tambayan. Sa hapon o sa gabi. Ako kasi gusto ko talaga lagi sa balkon eh. Pwede nyo rin pa-extend yung bubong yan para talagang cover tong balcony ninyo.
Ayan na yung labas, oh. Alright, naka-grill yung mga bintana nila, ha. Added safety feature. Okay? Yun. There you go. And then dito, meron ding maliit na balcony rito. Ayan. Diba? Ang lalaki ng bunga ng mangga, nababagsak lang, sayang. Okay, so mga kapitbahay nyo, mga ano din, no? Mga well-off din. No? Ganda rin ito, ito kabilang bahay. Oh. Modern, parang hotel. No? Ganda rin ng balcony niya. Oh. Alright, so there you go mga boss. Okay, ang property po ay located in San Narciso, Zambales, by the way. San Narciso is about 3 to 4 hours drive from Metro Manila. Nasa 1,170 square meters po ang sukat ng lupa. Clean title po. Nasa 280 square meters ang floor area ng bahay. 4 bedrooms, 3 toilet and bathrooms. Ano po? Well-maintained. Maganda structure. Nakita nyo naman. Okay. May second floor. Fully fenced, gated, ano po, at napakaganda ng location. Now, mula dito, papuntang Palengke, about 5 minutes. Mula dito, papuntang San Antonio, isa sa mga hot tourist spot din ng Zambales, is about 25 minutes. Going to Olonga po, about 35-45 minutes. Okay? Sa mga coastal area, sa mga beaches, about 10 minutes, nandyan na po kayo. Diba? Napakaganda ng location. At by the way, ito pong bypass road na yan, talagang busy road yan, coming from San Marcelino. Kung wala naman pupunta ng San Antonio, didiretso ng all the way to northern part ng Zambales, ito po talaga madalas na dinadaanan. Yan. Sa dulo niyan, yung kanto na, either going to San Antonio or San Narciso. Alright, so ang property is being sold for 9.5 million pesos. Kung may interesado po dyan at gusto makita tong lugar, yung may-ari po mismo ang makakausap ninyo. Okay, mga boss, mga ma'am, mga sir, I hope na i-present ko ng maayos tong property na to. Yung mga gusto magpa-vlog po dyan, kontakin nyo lang ako. Usap tayo. Maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video po. Ciao.